Ang gusto kong puntuhan dito, itong kaibigan ko si Rufus. Rufus, alam mo ikaw ang hilig mo talaga sa publisidad. Eh, hindi malaman ng tao, ano ka ba talaga? Nandun yung babanat ka para kay Inday Sara, pagdating sa botohan, pinapa-impeach mo pa rin. Ibang klase ka rin, ano? Hindi mo na malaman kung saan ka pupunta. You don't know whether you're coming or you're going. Sa bagay, ever since naman ganyan na yan. But in fairness to him, meron ding mga galaw ito na tamang-tama. Kaya lang, hindi ko talaga malaman kung ano nagtitrigger sa kanya. Na mga tapos gumawa ka ng isang linya na ang ganda, bigla kang babaliktad at iba naman ang ginagawa mo. Mabuting-mabuti sana kung yung mga abogado ni VP Sara pwedeng i-cross-examine. Hindi nga po pwede, kaya hindi umattend eh. Kaya useless nga eh. Inutil nga. Pero kayo, pinipilit yung gamitin niyang Committee on Justice for your own purpose apart from what I've already said. Alam niyo kung ano pa layunin niyo? Obvious na obvious. You want to use it as a forum or as a platform to what? For free publicity. Para magamit nyo, i-project nyo mga sarili nyo, pakita kayo ng inyong mga kagalingan, para palagi kayong nasa dyaryo, sa TV, at sa lahat ng plataforma sa social media, nakikita palagi mga mukha nyo, pangalan nyo. Kailangan yan sa isang halalan. Kailangan visible na visible ka. Yan ang talagang ginagawa ninyo. Kaya, sa halip na i-transmit nyo na yan, alam mo, Franco, pwede na nila i-transmit yan. Mananalo naman sila pagdating sa House of Reps. Kasi bobotohan talaga yan. Tutuloy nila yan hanggang sa Senado. Kaya lang, alam nila, pagdating sa Senado, matatalo sila ron. Baka 4 lang bumoto ng conviction doon. Tama naman lahat ang sinasabi ni BP Sara. Alam mo, napakasinungaling talaga nitong si Madriaga. Talagang ang galing ng gumagawa ng script nito. Ang galing sa kasinungalingan. Dahil wala ako nakita nakapanipaniwala sa kanya mga sinasabi. At alam natin na doon sa kaso ng perjury case, ipinakita ng depensa sa kampo ni BP Sara na lahat ng mga tinukoy niya doon na kalakaran ay hindi totoo sa pamamagitan ng pagsumite ng documentary and testimonial evidence. Pinasinungalingan ng lahat. Yung kanyang sinasabing nagtrabaho siya dyan sa Malacanang. Lahat ng mga tao ron, hindi siya kilala. Sabi niya, nandyan siya sa Sandatang Lakas. Kasama daw siya sa security group ni BP Sara. Pati na sa security group ni PRRD. Pinasinungalingan din siya. Hindi talaga siya kakilala. Ano pa ba mga pinasinungalingan sa kanya? Sabi niya, nung isa daw sa mga dinistribute niyang pera, iniwan niyang pera, yan sa Mega Mall. Nakita niya raw na yung kotse, sinasakyan ng asawa ng attorney kilala, yung dating assistant din ng San Sebastian. Yung pala, yung asawa ng attorney kilala, never na nag-drive kasi hindi marunong mag-drive sa buong buhay niya. At wala pang lisensya. May mga sertifikasyon ng LTO at ng iba pang nakakaalam. Maraming kasinungalingan, isa pa. Natatawa nga ako, pero mo sabi niya, binigyan daw siya ng 25 million pesos ni Presidente Duterte. Ha? Ang pera nun sa BPI nung ginawa ko kaso ni Presidente Duterte, lalabing 6,000 piso lamang. Sus Mariosep. Tsaka, pagpalagay mo na may pera, ba't naman siya pagkakatiwalaan ng ganong kalaking halaga? Hindi lang yun, biro mo, siya daw ay dami.
marami daw accounts na may pera at binigay niya pa nga yung mga accounts. Pwede daw siya, pwede daw siya pakita yung mga accounts na account daw talaga ni Presidente Duterte. Ang galing talaga magsinungaling nito. Alam po ninyo, lahat ng mga sinasabi niya, karamihan hindi mo ma-verify kung totoo o hindi. Like sa bank account niya. Maaring merong account. Pero paano mo mapapatunayan na kay Duterte galing yon? Maliban sa sinasabi niya, hindi, galing kay Duterte yon. Hindi mo naman makikita kung sino ang naglagay doon. O madali sabi, kung gusto mong i-frame ang isang tao, pwede ka maglagay ka ng deposito doon. Tapos magsasabi yung isang tao na, hindi, inutusan ako yan, ako ang dami yan eh. Pinalagay lang sa akin yan. Kaya talagang sinungaling. Pagdating naman doon sa kaya yamot na yamot at nagre-react si BP Sara. Biro mo pati yung pag-aaral niya. Pinakialaman nito, siniraan pa siya. Pinalalabas na mahina ulo niya. Obvious naman na itong si Inday ay may talino. Correct. The fact is, abogado nga eh. Nakapasa nga sa bar eh. Di talagang may talino. At saka, ako yung naging law professor sa 3 universities. Kami yung mga nagtuturo ng law. Maniwala kayo, hindi niyo kami pwedeng lapitan o pakiusapan. Napaka-stricto namin. Iba-ibang klaseng stricto kasi. Striktong talagang pinapamalas at yung striktong tahimik. Hindi namin ipapasa yung talagang hindi nakakapasa sa klase. Maniwala kayo, hindi pwedeng pakiusapan dyan. Mabuti pa, halimbawa, kagaya ko, nung ako nasa College of Law ng Diliman, every time ako magre-recite, kung bakit naman inaabot ako doon sa hindi ko napag-aralan, o hindi palagi ako 5, bagsak. Ang pinakiusap ko lang doon sa teacher, Sir, pag hindi niyo ako tinawag sa mga susunod na araw, talagang babagsak ako sa klase niyo, hindi naman ako naniniwala, hindi ko alam mga itatanong niyo sa akin. Pwede mo ba tawagin niyo ako? Para naman makabawi ako. Oh. Hindi naman siya, hindi. Pero ang ginawa niya, Sus Maria Josep, araw-araw naman ako tinatawag. Mabuti pala yun naman ang araw ko. Kaya nakapasa ako. Yun lang ang pwede mo ipakiusap. Hindi yung ipasa mo ko. Hindi po pwede yun. Wala akong magpapasang professor sa hindi maaaring ipasa. Sapagkat nakakaawa kung ipasa mo ito, magmumukhang tanga ka. Dahil nagpapasa ka ng hindi marunong. Pangalawa, masisira yung eskwelahan mo dahil kung hindi mga pasasabar ng paulit-ulit. Di ba? Kaya hindi yung totoo yun. Kaya inis nito, pati yung kanyang pag-aaral, pinakialaman nito. Ang kapansin-pansin lang, Franco, ewan ko kung napansin mo. Yes, attorney. Marami ang nasa affidavit niya, yung una at pangalawa, na dati mo nang naririnig ito. Alam mo ba kung kanino mo naririnig? Kasi nga, tingnan ko nga, kung matalas ka. Kanino mo naririnig yung mga ibang kalakaran ng mga binabanggit niya dyan? Yung mga may pera si Duterte, nasa bangko, milyon. Saan mo naririnig yan? Kanino nanggagaling yung mga paratang na yan? May mga naririnig tayo, attorney, syempre, hindi pa natin totally pinapaniwalaan dahil nga mga hearsay. Hindi, kanino mo naririnig? May isang tao na paulit yun. May mga vloggers lang naman, attorney, na nagbibigay. Hindi vloggers. Si Trillanes. Ikaw talaga, hindi mo masabi. Si Trillanes yan. Yes. Palaging itong si Trillanes, marami siyang mga sinasabi na nauulit nitong si Madriaga. Sa kanya lahat ng kagaling yan. Pareho din ng mga paratang laban kay PRRD dyan sa International Criminal Court. Galing din kay Trillanes lahat yun. Di ba si Atty. Sabio yung namatay na abogado? Yes. Ginamit lang daw siya. Di ba? Lahat puro kay Trillanes yan eh. Kaya tama yung sinasabi ni Inday Sara. At bago pa niya sinasabi yun, marami ng tao ang nakakapansin sa kasinungalingan nito. Sa ating programa, unang palang labas niyan, pinasabi na natin, galing yan sa polluted source. Ang talagang layunin niyan, siraan lang ng siraan si BP Inday Sara. Walang iba.
Kat ginagamit naman siya nitong mga nandiyan sa Committee on Justice. Naku, tuwan-tuwa naman ng mga loko. At tama rin sinasabi niya na ginagawa nilang mini trial. Tapos tanggi sila. Pero sa kanila nang galing na, oh, ito, may mini trial kami dito. Itong parang mini trial. Tapos ang nabanata sila, naku, tanggi naman. Hindi, actually, preliminary investigation lang to. Sa lahat ng preliminary investigation, talagang, akala mo, nagbibista sila ron. Mm. Ang masama pa nito, pag merong tanong at ang sagot ay makakasira kay Madriaga, ito naman si Luis Torre, yung chairman, do I hear anybody making a motion to strike out from the record? Gusto niya tanggalin sa record yung mga payag nito na maaari siyang mabaon. Talaga namang halatang-halata mo. Kaya tama yung ginawa ng kampo ng defense. Nag-aay ng demanda dyan sa Korte Suprema. Kasi nga, yung ginagawa nilang pagkuha ng mga ebidensya, subpina dito, subpina doon, hindi nga nila trabaho yun. Ang trabaho, kung totoo na ikaw ay preliminary investigation ang ginagawa mo, at lumalabas na ikaw ay piskal. Kasi yan naman ang trabaho nila dyan. Yung tinatawag na initiation, sila mag-i-initiate, sila magdidemanda. Ang piskal ang nagdidemanda, siya nagpapile ng kaso sa hukuman. Yun din ang House of Representatives. Sila maghahain ng kaso. Sa Senado naman. Ngayon, hindi ba yung piskal, pag nag-file ka ng kaso, hindi ho siya ang naghahanap ng ebidensya para doon sa nagdemanda. Kung hindi, yung nagdemanda ang kailangan magbigay ng ebidensya. Correct. Ito, ang nangyayari dito, naghain ng kaso mga complainants, walang ebidensya, sila naghahanap para sa kanila. O hindi ba irregular yan? Yan ay labag sa saligang batas. O kaya, tumakbo ang depensa, yung legal team. Pero alam mo, Franco, hindi po pwedeng hindi ko unahin yung iba namang mga nag-file. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagsasawsaw pa sila dito naman sa mga abogado ni Inday Sara. Meron na nga siyang mga abogado. Hayaan niyo na siya. Huwag na kayong magsumawsaw dyan. Gusto niyo kasi sumama sa kasikatan ng mga ito. Pag sumikat kayo sa sarili niyong trabaho, huwag na kayong kumuha ng iba. Inuunahan niyo pa eh. Kung hindi niyo inuunahan, sinasabayan nyo o kaya sinusundan nyo. Bakit magpabaya? Let the credit be given to the defense team. Huwag na kayong sumama dyan. Kasi pag ang ginagawa niyo, parang pinapakita nyo, may hihina itong mga ito at hindi nakikita yung mga nakikita nyo. Mabuti sana kung yung mga katwiran nyo, mga ganda. Hindi naman. Kung babasahin mo mga petition nila, ang magandang mga katwiran, argumento ay nanggagaling sa defense team ni VP Sara. Well, actually, na-discuss na natin yung iba. Pero yung sinasabi ng anak kong si Attorney Paulo, masyado namang klaro eh. Ayun lang, nakalimutan ko ang banggitin eh. Sa painting na lang eh. Yung painting na sinasabi niya siya nagbigay. At galing daw sa kanya scholar. Yung mismong taong yun, ang nagsalita na hindi totoo, siya nagbigay. At hindi siya scholar nitong buhay na ito. So, madalit sabi, it is very obvious that the narratives of Madriaga in his affidavit, supplemental affidavit, as well as his testimony in the Congressional Committee of Justice hearing is or are coming from a polluted source. The intention is quite obvious since these are all lies and directed to BP Sara as well as to PRRD, who are the political adversaries of the present power holders. Makikita mo na the objective really is to damage the reputation and character of these two.
For Inday Sara, the objective is to remove her from office as vice president and to eventually disqualify her in case of conviction in the Senate to run in the 2028 presidential elections. On the part naman of PRRD o Presidente Duterte, talagang ginigiba nila sapagkat itong si PRRD ang number one influencer pagdating sa pagsusuporta sa kanyang anak. Yan ang nakikita natin dyan. At itong Committee on Justice na nagre-reklamo, ito si Luis pa nagreklamo Palagi niya sinasabi na ang trabaho namin sa saligang batas ay mag-initiate. Kaya huwag niyo kami pigilan. Pumupunta pa kayo sa Korte Suprema para pigilan kami ng trabaho namin. Oy, Miss Luis Tro. Pinipigilan ka sa paglabag mo sa saligang batas. Hindi ka pinipigilan na mag-initiate. Nag-initiate na nga kayo But the procedure you are undertaking is in violation of the Constitution because you have converted the preliminary investigation, determination of a probable cause into a full-blown trial. Mabuting-mabuti sana kung yung mga abogado ni VP Sara pwedeng i-cross-examine. Hindi nga po pwede, kaya hindi umattend Kaya useless nga Inutil nga. Pero kayo, pinipilit yung gamitin niyang Committee on Justice for your own purpose apart from what I've already said. Alam niyo kung ano pa layunin niyo? Obvious na obvious. You want to use it as a forum or as a platform to what? For free publicity. Para magamit nyo, i-project nyo mga sarili nyo, pakita kayo ng inyong mga kagalingan, para palagi kayong nasa dyaryo, sa TV, at sa lahat ng plataforma sa social media, nakikita palagi mga mukha nyo, pangalan nyo. Kailangan yan sa isang halalan. Kailangan visible na visible ka. Yan ang talagang ginagawa ninyo. Kaya, sa halip na i-transmit nyo na yan, alam mo, Franco, pwede na nila i-transmit. Yan, mananalo naman sila pagdating sa House of Reps. Kasi bobotohan talaga yan. Tutuloy nila yan hanggang sa Senado. Kaya lang, alam nila, pagdating sa Senado, matatalo sila ron. Mga 4 lang bumoto ng conviction doon. Right. Kaya, dito na lang tayo. Dito na lang tayo magpakita. At matatalo tayo doon. Dito tayo mananalo. O, yan ang katotohanan dyan, Franco. Yeah. Wala namang bago doon din sa sinabi nung dating inaral. Lahat naman yun matagal na natin rin alam. Ang gusto kong puntuhan dito, itong kaibigan ko si Rufus. Rufus, alam mo ikaw ang hiling mo talaga sa publisidad. Hindi ba naman ng tao, ano ka ba talaga? Nandun yung babanat ka para kay Inday Sara, pagdating sa botohan, pinapa-impeach mo pa rin. Ibang klase ka rin, ano? Hindi mo na malaman kung saan ka pupunta. You don't know whether you're coming or you're going. Sa bagay, ever since naman ganyan na yan. But in fairness to him, meron ding mga galaw ito na tamang-tama. Kaya lang, hindi ko talaga malaman kung ano nagtitrigger sa kanya. Na mga tapos gumawa ka ng isang linya na ang ganda, bigla kang babaliktad at iba naman ang ginagawa mo. Rufus, nasisira ka din. Wala naman payag yan na nasa hulog kung baka sa karpentero. Palaging dispalingado. Hindi ba sabi ko sa inyo? Nagre-reklamo siya na, don't spread fake news. Sabi ni Clara. Sabi ko, Clara, don't spread fake news. You're the face of the fake news. Ikaw yung fake news Wala ka na sinabi na walang bahid na kasinungalingan, palaging meron. Anyway, punta natin yung si Badriaga ulit. Alam po ninyo, yung dinimanda sila. Dinimanda siya ni VP Sara. Perjury. Pwede uling kasuhan na naman yan.
Kasi meron naman siya supplemental affidavit. At iba pa yung okasyon na nagsalita ka ron sa hearing na nung pa ka doon eh. Iba pa yung una mo mga sinabi doon sa unang affidavit mo kaya ka na perjury doon dahil sinumpa mo rin yun. Pwede ka na naman idemanda sa pangalawa doon sa mga testimonya mo sa hearing. Kasi pangalawang beses na yon. So another kaso, perjury na naman. Pwede ka na naman pangatlo yung supplemental mo. O, pwede nga tatlong kaso. Kaya pwede. Yung sinasabi ni Attorney Paulo na we're studying the possibility. Kaya sigurado, pag nag-aaral sila dyan, yun din ang bagsak ng conclusion nila. Pwede yung demanda mo doon 3 beses. Baka marami pa. Kasi sa bawat kasinungalingan mo, pwede kang i-demanda. Alam mo yung sinasabi niya, Franco? Yes, attorney. Sabi niya na, nagplano si Presidente Duterte daw na unang-una daw kasi may usapan daw itong si BP Sara saka si Marcos Jr., Presidente, na mag-share ng terms. Sus, Mario Joseph. And definitely, walang katotohanan yun. Unang-una, hindi papasok doon si BP Sara sa ganung mga irregular na mga kasunduan. Pangalawa, sinama pa si si PRRD. At pag hindi daw nasunod yun, nagplano na raw ng assassination, ng coup, ng coup. Alam po ninyo, kayo, alam niyo naman, palagi akong kasama ni PRRD. Alam niyo ba, na pag-uusapan niya, kasi meron din mga nagsasuggest, kaya mag-coup. Sabi palagi ni PRRD, Jesus Maria Joseph, antayin niyo na lang ang eleksyon. Tsaka hindi ba sinasabi niya publicly, hindi. Pabayaan nyo, sa 2028 na lang yan. Huwag kayong, yung mga military, siya nga nag-a-advise na huwag yung gawin yan. Kasi unang-una, ang taong bayan na magdidesisyon yan, hindi kayo. Kaya wala akong lahat ng katotohanan. Yan ay talagang gawa-gawa ng mga kalaban ni BP Sara, ni PRRD. Nangunguna dyan si Trililing. Ayan nyo. At sasabog din ito sa kanilang mga muka. Lalabas din ang katotohanan yan. Kung hindi nyo pa nakikita ang katotohanan, maghintay-hintay pa kayo. Pero, paghihina nyo naman kung naniniwala kayo kahit na kukonti sa mga sinabi ni Mandriaga. Yung sinasabi niya na inciting to sedition, unang-una, ang makakapagsabi lang kung inciting to sedition, mga ipinahayag ni Congressman Kiko, ay ang hukuman. Pero kung ang batayan mo lamang ay ang panawagan na tanggalin siya sa tungkulin dahil sa mga binanggit niyang kasalanan sa bayan, hindi sedition yun. Kasi yung panawagan, hindi naman niya sinabi, mag-alsa tayo laban sa gobyernong ito, laban dito. Hindi naman ganun eh. Ang sinasabi niya, nabanggit niya pa nga na mag-resign. Asking the president to resign is not seditious. Kasi there are many ways of removing him from office. One of them is impeachment. That's a remedy given by the Constitution. Number 2 is resignation. Number 3, yung natural causes. Kung bigla kang nagkasakit na disabled ka na, kaya naman mawala ka na sa mundo. Hindi yung seditious yung mga binanggit. Pero hayaan na natin ang hukuman. Alam niyo itong si Kiko sabi nga na, bata pa kasi ito, bata pa ito. Yung mga banat niya, nakakatuwa. Kaya lang, dapat palagi siya nagkukonsulta ng abogado. Kasi baka tumawid siya doon sa linyang hindi niya dapat tawiran. Kasi kung minsan, in the heat of passion, in the heat of rage, baka may masabi ka dyan na pumasok doon sa krimen ng sedisyon. Ngayon, yung sabi naman na si Marcos Jr. na nagpakulong sa kanya o naging sa likod, medyo malabo rin naman yun.
Kasi sino ba nagdemanda sa kanya? Kung sino nagdemanda sa kanya, yun definitely. Kasi itong si Marcos Jr., hindi siya papatulan nun. Ang papatulan lang nito, gaya, yan, si PRD, pinatulan niya, pinakulong niya. Talaga yun. Talaga siya yun. Pero yung mga kagaya ni Kong Kiko, doon lang yan sa mga kaaway niya, mga sa baba. Hindi siya ganun kalaki na para patulan ng isang presidente. Well, alam po ninyo, meron ngang parang nabuhay yung video sa isang programa natin kung saan natatandaan mo yung lumabas yung DILG secretary noon at sa isang interview sinabi niya na yung pag-aaresto plinano nila sa Malacanang yon at nagbanggit siya ng mga taong naroon. Isa sa mga nagplano raw, maliban kay Gibo, Presidente Marcos, si National Security Advisor Eduardo Año. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, sir. Binanggit siya. Pagkatapos, dahil wala pang, hindi pa nagsalita nun si Sec Año. Sa ating mga programa o isa sa mga programa natin, pinuna natin si Secretary Año. Ang sabi natin, itong si Secretary Año, hindi ito makakakuha ng magandang pangalan at reputasyon kung hindi ito ginawang AFP Chief of Staff at ginawang DILG Secretary. Madaling sabi, gumanda ang kanyang pangalan because of that. And then, ang nangyari after that, wala na kasi PRD, kaya in-appoint naman siya bilang Secretary ng National Security Office. Yes. So pinuna natin siya, sabi natin, at itong video ito kumalat hanggang ngayon napapanood ko sa social media. Ang sabi ko ganito, sabi ko, si Secretary Año, huwag ka akong magpagamit sa halip na traidorin niya si Presidente Duterte. Kasi yun ang parang lumalabas sa kwento naman ng DILG Secretary. Mag-resign na lang siya sapagkat nakapanghihinayang naman. Katunayan, sa isang interview ko ng isang istasyon, subsequent to that, tinanong nga ako kung ano bang tingin ko sa sekretarya niyo. Sabi ko, actually matino yan. At narinig ko, siguro mga a week or 2 weeks after that incident, narinig ko at na-validate ko na ito si Secretary Año, galit na galit sa DILG Secretary. At binanatan niya. At because of that, nag-apologize ang DILG Secretary sa kanya. Madaling sabi, hindi totoo. Nakasama siya doon sa Malacanang na pinag-usapan nila ng pag-aaresto. Kaya, nung malaman ko naman yon, binawi ko yung sinabi ko na isa siyang nagpapagamit. Hindi naman pala nagpagamit. Kaya, sabi ko, mag-resign na lang siya kasi siguradong dahil nandiyan siya sa loob, whether he likes it or not, magagamit siya. Kaya tama ho yung desisyon niya. Unang-una, talagang itong si Secretary Año, kahit ng mga nasa Malacanang pa, parang mahina ang kanyang katawan dahil na-COVID ito ng ilang beses yata Talaga mahina humina. Kaya tama yung sinasabi niya na focus na lang siya sa kanyang kalusugan. At tama na yung serbisyong ginawa niya sa panahon ng siya ay sundalo, sa panahon ng siya ay Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, sa panahon ng DILG Secretary, at sa panahon ng National Security Advisor. Kung baga, nagawa niya na bilang isang mamamayan at bilang isang public servant ang paglilingkod sa bayan at gusto niya nang magpahinga. Kaya kahapon nga tinatawagan ko siya. Pero siguro busy, hindi masagot ang telepono. Sabihin ko sana sa kanya, welcome
back to the phone. O kaya ngayon ko na sasabihin, Secretary Anyo, Ed, welcome back. Hindi dapat kasi I remember, nung panahon ni Presidente Duterte, nung hindi siya makakuha ng armas dyan sa Amerikano dahil maraming kondisyon, pumunta siya sa Russia, bumili siya. Siya kailangan humingi ng permiso. Baka merong kasunduan. Kaugnay dyan sa kung ano mang kasunduan meron na hindi natin alam. Kasi kung merong agreement na bago ka pumunta sa Russia, kaugnay sa isang trade, kailangan magpaalam ka sa amin kung merong kasunduan na gano'n. Dapat, hindi tayo pumasok sa gano'ng kasunduan. Pagkat pag ikaw'y pumasok dyan, para mo nang sinasabing, tutakan itong pinapayagan mo na magdidikta sa'yo. Labag sa ating kasarinlan. Labag yan sa kalayaan ng isang bansa. Kaya nagkamali si Secretary Garindon kung siya ay humihingi ng permiso para bumili ng langis o gas sa Russia. Kung meron mang kasunduan na puwersa siya magsalita ng gano'n, dapat binanatan niya yung kasunduan na yun at hindi pa pwede yun. Mula naman kay Kevin Ma, Atty. Sal, paano pag may numero sila sa Senado regarding sa impeachment ni VP Inday Sara? Paano pag may nabili silang dagdag na senador sa boto? Paano yan? Ma-impeach na ba si VP? Wala, apat lang ang numero nila doon. Pinakamarami na 6. Ulitin natin, sino ba ang mga pusakal na kontra kay Inday Sara? Si Pangilinan. Sino pa? Monteveros. Sino pa? Soto. Sino pa? Lacson. O yung mga iba, hindi, dalawa lang ang pwede, yung magkapatid. Na pwedeng hilahin nila. Pero hindi, mga magaling din maglaro ito mga ito eh. Wala yan. Hanggang ano lang yan, hanggang plenary session, transmission. Walang mangyayari dyan sa Senado. Ma-absurd yan. Yan. Maraming salamat, Atty. Mula naman kay Nilo Ahon, mula YouTube. Sa 2028, siguradong panalo na si VP Sara. Sigurado din. Ayan. Mula naman kay Imelda Aquino, good morning, Atty. Sal Panelo. Noong panahon ni FPRRD, ang sabi niya, maraming pera ang gobyerno. Ngayon sa panahon ni PBBM, wala daw pera dahil ninanakaw, kinakamkam, nilulustay, winawaldas, sinuubos, sinisimot ng pamilya Marcos. Watching from Japan, God bless SMNI. Mula naman kay Imelda Aquino, wala nang pag-asang umunlad ang bansa natin hanggat si Bongbong Marcos Jr. ang Pangulo ng Pilipinas. Kailangan ng patalsikin sa Malacanang ang mga walang silbi at pahirap lang sa bansa at sa sambayanan. Doon, Franco, doon sa naunang sabing walang pera, hindi ko Yes. totoo yun. Talaga marami tayong pera, kaya maraming ninanakaw eh. Ayun. Wala kang pera, walang nanakawin. Yan, correct. Mula naman kay Mel ng YouTube, iuwi na lang si Lacson ang ginawa niyang report. Ilagay niya sa kwarto at i-display na lang niya sa kanyang living room bilang souvenir. Hirap na hirap siya magpapirma sa mga kasamahan niya. Mula naman kay Virgo Lynn, Atty. Sal, kaya ayaw nilang tanggalin ang VAT kasi wala na silang nanakawin. Marami pa. Yan. Mula, Kahit mawala yung bat, marami tayong pera. Marami ang buwis eh. correct. Mula naman sa ating avid viewer, Atty. Sal, bukod sa pinapanood ko po kayo sa inyong komentaryo at programa, ay napapanood ko rin ang anak ninyong si Atty. Paulo na magaling din po sa pagpapaliwanag ng mga legal na issue. May suggestion ako, Attorney, bakit hindi ninyo imbitahan si Atty. Paulo na mag-guest sa programa? Feeling ko magiging maganda tandem ninyo sa talakayan, Attorney. I'm an avid viewer po, watching from Davao City. Salamat. Alam mo, hindi na kailangan kami mag-tandem dahil may hiwalay siyang mga sinasabi at ako'y meron din. Nagkakatugma naman. Uulit-ulitin lang namin dalawa. Hayaan mo siyang gumawa ng kanyang daan tungo sa kanyang profesyon. Ayun. Maraming salamat, Attorney. Mula naman kay Rogelio Felix Pilpa. Attorney Sal,
Unang-una, hindi papayag sa death penalty yung mga magnanakaw na nasa Kongreso. Pag hindi sumang-ayon, tingnan agad ang bank account at salin. Yun lang. Talagang hindi papayag yun. At mula naman kay Rex Von, pwede ang amendment attorney sa hearing sa Rules of Procedure Impeachment is i-declare na unconstitutional? Ano yung, ano? Uli naman, pwede bang, ano? Pwede ang amendment attorney sa hearing sa Rules of Procedure Impeachment is i-declare na unconstitutional? Basta hindi mo sinunod yung prosedimento na nakataklas sa ligang batas at dun sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa anong pamamaraan ang pwede mong isagawa kaugnay sa isang impeachment proceedings, talagang magiging unconstitutional.